Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at buksan po natin ang ating mga Biblia, cellphone, sa Philippians chapter 1 verse 19 to 26. Sabi niya po dito, "For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet, what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain and I will continue with all of you for your progress and joy in faith, so that through my being with you again, your boasting in Christ Jesus will abound on account of me." So, saglit po tayong yumuko at manalangin. Ama, maraming salamat po sa mga salitang ito na inyong binigay, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Dalangin po namin, O God, na sa aming pagbubulay-bulay ng mga salitang ito ay patuloy na Ikaw, Panginoon, ang makita at makapiling namin sa aming kalagitnaan. Patuloy na ang presensya mo ay hinihingi namin at makapiling namin sa aming pagbubulay-bulay na ito. Itago niyo po ako bilang inyong lingkod, Panginoon. At anuman po ang aming pag-aralan ay magkaroon po kami ng pangunawa sa mga salitang amin pong maririnig, Panginoon. Sa'yo po namin binabalik lahat ng pagpuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So dito po, kung mapapansin po natin na si Pablo ay naguguluhan. Na sabi niya po na ano ba ang mas maganda? Kasi dito po nanggaling yung verse na, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Nabasa po natin kanina na kung sa kanya lang, mas gusto niya nang makapiling or makadaupang palad ang ating Panginoon. Kasi alam niya sa sarili niya na siya po ay magiging magalak or ang Panginoon po natin ay magagalak pag nasa presensya na niya si Pablo. Pero nagtatalo po na parang mas gusto niya din na manatili pa kasama ng mga disipulo niya po na para mas matrain pa sila na mas maging pagpapala pa ang buhay niya para sa marami. At nang sa ganon, mas maitaas ang dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. So ngayon po, titignan po natin kung ano nga ba ang buhay para sa'yo. Ano nga ba ang buhay para sa akin? Marami pong pagkakataon na
kapag ka dumating ang problema, dumating ang mga pagsubok, mas pinipili na lang po natin na, kumbaga, manghina, manlupaypay. Kadalasan, pagka tayo'y sinusubok, nananahimik tayo, mas gusto nating nag-iisa. Pero, di po ba natin napapansin na sa tuwing tayo'y sinusubok, meron din tayong dalawang choice. Number one, choice po natin kung tayo'y manlulupaypay. Pag yun po ang pinili natin, ibig sabihin kapatid, patay yung pananampalataya natin. Na hanggang salita lang, yung sinasabi natin na, anak ako ng Diyos. Which is, as a Christian, napakapangit na isa kang anak ng Diyos, pero sinubok ka lang ng panahon, sinubok ka lang, pagsubok lang yan, konting kurot lang sa'yo, mas pinili mo ng manlupaypay. Ibig sabihin, kapatid, patay ang pananampalataya pag ganun. Or second option natin, sa tuwing tayo po ay sinusubok ng buhay, surrender to our God. Bakit? Kung ano man yung pinagdadaanan natin, kung ano man yung mga pagsubok na yan, pag ang choice natin is isurrender lahat yan sa Panginoon. Sinusuko ko na sa iyo lahat, Panginoon. Kahit na ang pangarap ko, sinusuko ko na sa iyo. Kung di po natin alam, ang pinaka-pangarap ko po talaga ay maging chef, maging cook, at magtayo ng sariling restaurant, mga ganyan. Pero, once tinawag ka talaga ng Panginoon, tinawag ka talaga niya. Di ko masabi-sabi sa mga magulang ko, kila mama, kila papa. Alam po ni ate, mas alam pa nga po ni ate kaysa sa magulang ko. Pero once na sinurrender natin lahat yan sa Panginoon, anuman po ang plano ng Panginoon sa problemang yan, sa trials na yan, kailangan po nating tanggapin. Kasi po hindi po sa ating pagtahak ng buhay, hindi po laging bed of roses, kumbaga. Madalas pa nga po umaapak tayo sa tinik. Pero once na ang Panginoon po ay nasa atin, masasabi natin na, Lord, I surrender this problem sa'yo. Sinusuko ko tong problemang ito, sinusuko ko yung buhay na ito sa'yo. Ibig sabihin, buhay yung pananampalataya natin. Dahil ang Panginoon ang siyang inuuna natin at nananahan sa atin. So ano nga ba ang buhay para sa atin? Ano nga ba yung dapat nating siguraduhin para tayo ay buhay? Para tayo yung mga pananampalataya natin ay siguradong buhay. Number one, be assured about the purpose of your life. Magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa purpose ng buhay natin.
Sabi niya po sa Kawikaan 19:21, ang isang tao'y maaaring iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. So kailangan yung purpose ng Panginoon para sa buhay na ito, para sa buhay ng bawat isa, ay sigurado. Marami tayong mga binabalak, plano sa buhay, pero check natin. Nagagawa ba o nangyayari ba yung purpose ng Panginoon para sa buhay ko? Yung purpose ng buhay na ito, na maglilingkod sa Panginoon, nasasabi ba natin na, Lord, I surrender this life to you. Lord, ikaw na ang manguna sa buhay na ito. Ang kalooban mo ang mangyari sa buhay na ito. So magkaroon po tayo ng kasiguraduhan kung ang purpose ng Panginoon ay nasusunod ba sa buhay na ito. So ito po yung mga palatandaan or isang mga reminder sa atin na nasusunod ang purpose o ang kalooban ng Panginoon. Number 1, live for the Great Commission. Ano po ba ang ating Great Commission? Makikita sa Matthew. Go and make disciples, all nations. So sa atin ba, nangyayari itong mga mga salita ng Diyos na ito? Yung magkakaroon tayo at tayo magiging disipulo, kung tayo po ay tunay na disipulo ng Panginoon, napakadali po sa atin na magkaroon po ng kasipagan para po sa kanyang kaharian. Yung meron tayong part na ginagawa, yung meron tayong, yung gumagalaw tayo para po sa kanyang kaharian. Sabi nga po nila na kapag ang katamaran daw ay umiral, walang matatapos. Walang mangyayari. Totoo ba yun? Totoo po yun. Now, kung pinasa sa atin ng Panginoon at sinabi ng Panginoon na go, humayo kayo, gawin yung mga disipulo ang lahat ng bansa. Nasusunod ba sa atin yun? Nangyayari ba sa buhay natin yun? Or, Lord, masarap matulog eh. Malamig eh. Praise God, yung mga nakakasama pa po namin sa devotion. Medyo sinasabi nga po mukhang naglalagas-lagas at medyo kumukonti. Pero inusog po natin siya ng 5:30. Kaya po ba natin gumising ng 5:30? Wala. Kahit online na lang po, 5:30. Amen po ba? Kaya po natin yon. Kaya natin. Para sa Diyos lahat ng ginagawa natin yan eh. Kung sa mga gawain natin na susuportahan natin, ang mga gawain na pangsanlibutan meron pang ang bayad eh. Yung mga concert,
mga kung ano-anong gathering na wala namang kabuluhan, nasusuportahan natin. Why not yung mga gawain na alam natin na maitataas or maitatampok yung dakilang pangalan ng Panginoong Hesus? Suportahan natin. Amen po ba? So kung kailangan po nating isurrender ang buhay na ito, ibig sabihin masusunod na gagampanan po natin yung ating tungkulin para sa kanyang kaharian. Di lamang po yun, live according to His plan for you. Ito po yung sinasabi ko kanina. Na nangyayari ba yung plano ng Panginoon sa atin? Nangyayari ba na yung plano ng Panginoon na tayo po ay nasa tuwid na landas? Kung minsan, sumo-shortcut tayo eh. Yung plano ng Panginoon, hindi tayo makapag-antay. Sino-shortcut natin eh. Konting kembot na nga lang, darating na yung padala. Nangungutang pa tayo. Kapag tunay po na tayo ay tumanggap o tinanggap natin ng Panginoon at sinundan natin ang plano niya para sa atin, huwag po tayong naaatat. Huwag po tayong nagmamadali. Huwag po tayong kung saan-saan dumadaan at nag-shortcut. Kahapon po, kasi ang driver po nila ngayon ay si Gab, na pumunta ng San Raimundo tuloy, ng Sembrano. Kahapon po, tinatanong niya sa akin kung saan yung mga daan. Sabi ko, daan ka ng ganito, daan ka ng ganito. Pagdating mo dito, liko ka. Ewan ko lang po ngayon kung nag-pre-preach na po si Bishop doon o naliligaw pa rin sila. Kasi hindi pa po nakapunta si Gab doon. Pero tingin nyo po, kung wala siyang naging guide, kung wala pong nagturo sa kanya ng daan, makakarating ka sila doon agad? Hindi, di ba? So, ganun din po sa atin. Ginagabayan po tayo ng Panginoon para nang sa ganun yung plano niya po na tayo ay paunlarin mangyari. Huwag lang po tayong maging atat. Kung minsan sa sobrang pagkaatat natin, nagagawa natin na tumiklop. Magtatanong na naman tayo ng panaginip. Anong panaginip mo? Baka may numero dyan. Patay tayo niyan. Sa sobrang pagmamadali natin, imbis na yung pagpapala ay hinahabol tayo, yung pagpapala lumalayo. Sino po ba ang source ng pagpapala? Sino po? Si Lord. Sabihin nga po natin, Jesus. Mukhang hindi tayo nag-almusal. Kung si Jesus ang pinaggagalingan
ng pagpapala, siya dapat yung hinahabol natin. Nang ang pagpapala naman ang hahabol sa atin. Actually, na-demo ko na po ito nung nakaraan. Siguro yung hindi ganong mabilis tumakbo, si Kuya Aljon. Tapos yung mabilis tumakbo, si Kuya Hiro. Naalala mo pa yun? Oo. So, ganyan po ang nangyayari kasi. Kung sa tamang daan po tayo dumadaan at nangyayari ang plano niya sa atin, Hiro, dito ka. Ito po si Lord. Kunwari lang. Ito po si Lord. Tayo po, ito. At ito po yung pagpapala. Okay, simulan mo. Sige. Ganito po ang nangyayari. Pag sinusundan natin ang Panginoon, yung pagpapala sumusunod sa atin. Tama po? Kasi sinusundan natin yung source. Dito lang, kuya. Sinusundan natin yung source eh. So, hahabulin tayo ng pagpapala. Kahit saan tayo dumaan, or kahit gaano kabilis ang galaw ng Panginoon, basta siya ang sinusundan natin, susunod at susunod ang pagpapala. Ngayon, pag tumalikod ka at sa pagpapala ka, humarap, masasalubong mo siya, pero minsan lang. Hindi magtatagal, mawawala at mauubos. Hindi kagaya nung ang Panginoon, ang sinusundan natin, patuloy na dadaloy, patuloy na hahabol ang pagpapala sa atin. So tanong ko po sa bawat isa, nangyayari ba yung plano ng Panginoon sa atin? Amen. Napagod ako dun Mukhang kailangan na naman mag-jogging. So live according to His plan for you. Yung plano ng Panginoon nangyayari dapat sa atin. At tanging siya lamang ang susundan natin. Di lamang po yun, live far from our former life. Para po masunod ang purpose ng Panginoon sa atin, kailangan po na lumayo tayo sa dati nating buhay. Dahil tayo po ay mga bago ng nilalang ng Panginoon. Tayo po ay mga bago ng mga likha ng Panginoon. Tayo po ay binago na niya. So kailangan malayo na po tayo sa dati nating buhay. Kung dati, mas madalas tayo sa barkada, mas madalas tayo sa kung ano-anong gimmick. Ngayon, dahil tayo po ay binago ng Panginoon, at tanging ang purpose na lang niya, ang kalooban niya ang nangyayari sa atin, dapat ang mas nangingibabaw ay kung ano pa yung mayaambag ko sa kanyang kaharian. Yung mas madalas ka nang kasama sa mga prayer meetings. Mas madalas ka nang kasama sana sa devotion. Yung dapat na ginagalawan na natin na buhay ngayon,
pag lumapit pa tayo sa dati nating buhay, saan pa tayo pupunta? Sino pa? Or saan pa tayo patutungo? Sabi nga rin po ni Paul, kung ako'y tatalikod sa iyo, Panginoon, saan pa ako pupulutin? Saan pa ako patutungo? Kasi siya lang yung source ng life natin eh. Sa Kanya nanggagaling ang buhay natin. Praise God, bumangon tayo sa umagang ito na humihinga pa. Maraming tao na natulog ng gabi, di na gumising ng umaga. At praise God, dahil sa atin, meron pa tayong pagkakataon na maging mabago at mabago pa ng Panginoon. At magamit ang buhay na ito para sa dakila niyang layunin. Sabi po sa Psalms 57 verse 2, yaong aking tinatawag ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na nagbibigay ng lahat kong pangangailangan. So kung nasusunod po ang layunin ng Panginoon sa atin, ang Diyos po natin sa langit, hindi po tayo pababayaan. Hindi po tayo kailanman iiwan. At hindi po niya kailanman tayo iniwan. Kahit nung nandun pa tayo sa mundo, dahil meron siyang layunin sa ating buhay, hindi niya tayo kailanman iniwan. So hindi lamang po na siguraduhin natin yung layunin ng buhay na ito, kailangan maging ready din po tayo. Be ready for trials to live. Kaya meron po tayong trials para malaman po natin na tayo ay buhay. Buhay ang pananampalataya na meron tayo. Katulad po nung sinabi ko kanina na meron po tayong choices sa tuwing tayo ay sinusubok ng panahon or sinusubok ng buhay. Dahil hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok nang hindi natin kaya. Choice na lang yun, kapatid. Choice na lang yun kung sino ang lalapitan natin. Mas lalapitan ba natin ang mundo? O mas lalapitan natin ang Panginoon? Pag nilapitan natin ang Panginoon, isa lang ibig sabihin yan, kapatid. Buhay yung pananampalataya mo dahil alam mo na buhay ang Diyos natin. Sabi niya po sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa likod ng mga trials na yan, ang choice lang natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Di ba napakaganda nung magpre-pray ka muna bago ka aalis ng bahay? Dahil alam mo na sa paglabas mo ng bahay, panibagong problema na naman. Lalo na po sa mga naghahanap buhay, mga breadwinners po natin, pag alis mo ng bahay, sigurado yan. Pagdating mo ng opisina or field, sigurado yan, problema na naman yan. Or nasa bahay ang problema. I believe nasa labas kasi lahat ng pamilya na si Kristo ang nagiging sentro, merong kapayapaan. Amen po ba?
So sa Panginoon lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Subukin man tayo ng panahon, ibato man ng kaaway lahat ng bala niya sa atin, sa Panginoon lamang tayo makakatagpo ng katahimikan at kapayapaan. So kailangan, bilang mananampalataya, dahil hindi naman po sinabi sa Bible na once na naging believer ka, once naging Christian ka, tahimik na ang buhay natin. Once na naging Christian tayo or tinanggap natin ang Panginoon, hindi niya po sinabi na tayo po ay magkakaroon ng buhay na tahimik lang, pero may pangako po siya na merong kapayapaan at katahimikan sa Kanya dahil sa Kanya po tayo nagtitiwala. So bilang mga anak ng Diyos, ito po ang isang asahan natin. Expect problem like blessing. Kung may ine-expect ka na blessing, expect mo din na merong problem. Bakit? Kasi sa loob or sa likod ng lahat ng problema, merong pagpapala. Mas malaking pagpapala pag napagtagumpayan natin ang anumang problema na dumating. So kailangan, expect natin ang problema. I-expect mo. Minsan nga po, tinanong po ako ewan ko kung ano yung tatawag ko, kung mahal kong asawa o ate. Nasanay kasi ako sa ate. So, minsan tinanong po ako ng aking may bahay, o wala dun sa dalawa, may bahay na bakit ganun ang nangyayari? Kumbaga parang once naging Christian ka, merong problema at patuloy na nanlulupaypay ang bawat isa. Sinagot ko po siya na bilang isang Christian kasi, hindi naman pinangako ng Panginoon na hindi ka na magkakaroon ng problema, ng mga pagsubok, once naging Christian ka. Pero sinabi niya na tayo po ay magkakaroon ng mga ganong trials, ng mga ganon sa ating pagtahak sa tunay na daan ng Panginoon. Magkakaroon po tayo ng ganon. Problema, suliranin sa buhay. Pero ito po, na sinisigurado ng Panginoon na sa likod ng lahat ng yun, may inihanda ang Panginoon para po sa buhay ng bawat isa. Sabi ko rin po sa kanya na bilang isang Christian, mas inaabangan ko or mas inaabangan namin sa aming pamilya yung problema. Kung kailan ka babatuhin ng problema. Kasi alam namin na sa mga problemang yun, alam namin na meron kaming makukuha at meron kaming blessing na matatanggap. So once na nagkaroon tayo ng problema, dapat pinagpapasalamat natin sa Panginoon yan. Nilalapit natin sa Panginoon. Sinusurrender natin sa Panginoon. Kasi wala pong ibang makakagalaw dyan. Wala pong ibang magkakaroon ng solusyon dyan, kundi sa Panginoon lamang. Once na sa Kanya po natin nilapit yan, pinagkatiwala yan,
Itong buhay na to, wala na po tayong ibang masasabi, kundi salamat, Panginoon, sa problemang ito na binigay mo sa akin. So expect natin yung mga problemang yan na parang pagpapala. Hindi lamang po yun, exhort God's goodness. Ikalat natin kung paano tayong pinagpapala o yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Ihayag natin. Hindi yung makikita natin sa Facebook, panay negatibong bagay. Ultimong kulay ng t-shirt, pinag-awayan, pinost pa sa Facebook. Imbis na ganun yung mga pangyayari na sana bilang isang Kristiyano, iba na yung ating kaisipan dahil pag tayo po ay lumapit sa Kanya, renewal of mind ang unang mangyayari sa atin. Na dapat ang inihahayag natin, lalong-lalo na sa social media. Maingay ang social media eh. Kadalasan, lahat ng pangyayari nasa social media na eh. So sa kabila ng lahat ng ito, may pandemya, kung ano-anong problema ang nangyayari sa atin, why not sumigaw tayo? Isigaw natin yung kadakilaan ng Panginoon sa ating mga buhay. Nang sa ganun, makikita po ng marami kung paano tayong pinagpapala ng Panginoon sa kabila ng mga problema. Hindi lamang po yun, expand our faith to God. Ini-stretch po ba natin yung ating pananampalataya sa Panginoon? Naku, wala. Kailangan po nating banatin yan. Na parang isang goma. Pansinin po natin sa isang goma na kapag nababanat yan, gaano man kalaki yung paglalagyan mo niyan, makukuha niya. Gaano man kalawak yung paglalagyan mo niyan, masasakop niya. So ganun din po sa atin. Kapag nababanat po natin ang ating pananampalataya, mas marami po tayong pagpapala na nakukuha. Mas marami tayong nasasalo at nasasakop na mga pagpapala o problema man. So kailangan alam po natin na banatin pa yung pananampalataya na binigay po sa atin ng Panginoong Hesus. Ang sabi niya po sa Psalms 13:5-6, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas, magagalak ako dahil ako'y ililigtas, o Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Makikita po natin dito na ito na po dapat yung attitude natin sa tuwing tayo po ay sinusubok. Ano man pong trials, ano man pong problema, ito po dapat yung nagiging attitude natin. Na tayo po ay maggalak dahil meron tayong problema. Dahil alam po natin na hindi niya tayo iiwan. Hindi niya po tayo pinabayaan. At kailanman, ang kailangan na lang po nating gawin
ay ang sambahin siya, pasalamatan siya sa lahat ng gagawin niya pa sa ating mga buhay. So kailangan po nating maging handa sa anuman pong problema na darating. Di lamang po yun, we have to be a follower of God's Word. Matagal na pong sinasabi yan. Matagal na po tayo nagbabasa ng Bible. Kung minsan, nadadaanan natin sa Facebook na merong mga verses. Ang tanong, binabasa mo lang ba? O sinasagawa? Sabi niya po dun sa verse 27 ng binasa po natin kanina, kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, magbabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Kung tunay po na nangyayari na ang purpose ng Panginoon sa ating buhay, ibig sabihin na susunod po ito, na tayo ay namumuhay sa kanyang mga salita. Na kailangan sa ating pong pagtahak sa mundong ito, salita ng Diyos ang ating basehan. Nang sa ganun po, masasabi natin na totoo, tunay akong anak ng Panginoon. So, bakit kailangan natin maging follower ng kanyang mga salita? Di ba sapat na siya yung aking sinusundan? Ano po ba ang tawag sa Bible? Bukod sa Bible, salita ng Diyos. So, ibig sabihin, lahat ng nakasaad sa Biblia ay instruction niya sa atin at guidelines niya sa atin habang tayo po ay tumatahak at namumuhay sa mundong ito. Kaya nga po, God's Word are true and faithful. Ang salita ng Diyos ay totoo at tapat. Ang salita ng Diyos, hindi lang siya basta-bastang sinulat. Prinin, tapos binasa, tapos wala na. Hindi lamang po dapat ganun. Kailangan po, habang tayo po ay tumatahak ng ating landas, ito po yung nagiging basihan natin. Kung ano yung dapat nating gawin. So kailangan, bilang mga anak ng Diyos, sundin natin anuman ang mga nakasaad sa Biblia. Di lamang po yun, God's Word, or remember, grow through God's teaching. Yung bawat tinuturo ng Panginoon sa atin, di lamang po niya tinuturo yan para lang pong sa wala. Parang yung isang teacher sa isang estudyante. Di po nagtuturo ang isang teacher
para lang po may masabing nagtuturo siya, kundi para may matutunan ang kanyang estudyante upang sa kanyang paglaki ay lumago siya. Yung hindi lang yung pangangatawan natin yung lumalaki, kundi pati yung spiritual natin lumalaki at lumalawak. Yung nagmamature ang pananampalataya ng bawat isa. Hindi lamang po yun, grab and take up our cross. Kung follower tayo ng mga salita niya, ibig sabihin, follower din tayo ng Panginoon. So kailangan, handa po nating kunin ang ating mga krus ng buhay. At sabihin natin sa Ama na, ito po ako, hinahayaan ko pong ikaw ang mamuhay sa aking buhay, sa aking puso, sa aking isipan. Ang sabi po sa Matthew, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So kailangan take up natin. Kunin natin. Manindigan tayo sa kanyang mga salita. Dahil tunay po ang kanyang salita. Kaya nga po sa umagang ito, nais po tayong paalalahanan ng Panginoon na ang buhay na ito ay galing sa Kanya. God is the author of our lives. God is the only reason kung bakit po tayo ay narito at nabubuhay. So sa tuwing tayo po ay babangon sa ating pagmulat ng ating mga mata tuwing umaga, bukod sa pasasalamatan natin siya, sabihin natin, Lord, ready ako sa anuman ang gusto mong ipagawa sa buhay na ito. Kasi God is the reason. God is the only reason that we live. The same time, God is the foundation of our life. Ang kanyang salita, ang kanyang presensya, ang tanging dahilan kung bakit tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Kaya anuman ang plano niya, anuman ang mga pinapahayag niya sa atin, tanggapin po natin. Dahil wala po tayo ngayon dito kung hindi po dahil sa Panginoong Hesus. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Ama, salamat po sa mga salitang ito. Patuloy na nagpapasalamat kami at nahihayag ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, O God, na patuloy na magrema ang mga salitang ito sa aming buhay. At patuloy na magliwanag kami sa aming paglabas, Panginoon. Sa iyo po namin binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng amen.